Sa aminin natin hindi. In reality, ito po parang dinudurog talaga ang puso ko eh. Why? A lots of pastor I was been encountered. They are stuck in the ministry. Hindi nagpatuloy sa sinimulang panawagan ng Lord sa kanilang mga buhay. Because trials, circumstances, maraming pagsubok na hindi napagtagumpayan ng servant ng Lord. How about you, church? I just ask you this question. Kumusta po ang ating journey na ating paglalakbay sa ibabaw ng mundong ito? This is the big question at the back of my mind nung ako po ay nakakilala sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi ako magpapastor. Gusto ko lang makapaglingkod sa'yo. Kung ano man ang naisin mo, gagawin ko para sa'yo. So, my first ministry, tagalinis po ako ng church. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito yung tagalinis ng simbahan? Amen? Janitor. Alam niyo po, ito po sasabihin ko po sa inyo. Pagdating sa music ministry, maraming nag-agawan in this ministry. But listen to this, church. Pagdating sa paghahawak ng buyboy at walis sa loob ng simbahan, sad to say, kukunti ang gustong humawak sa buyboy at walis ng church. But alam nyo mga kapatid, there is a lot of ministry inside the church. Number one, if you love God, you can do the best thing to the Lord. Number one. Number two, love your pastor. Amen? Mahalin nyo yung lingkod ng Diyos na itinalaga sa church na ito. Kasi kapag mahal mo ang lingkod ng Diyos, mahal mo rin ang Diyos. Unang nagmahal sa iyo ang Diyos. In return, mahalin nyo yung bishop nyo. And we are asking for your prayer covering in us, especially this time on, because we do believe, mga kapatid, we are living in the end time period. Amen? Sino pong naniniwala dito na ang pagbabalik ng Panginoon malapit na? Mga kapatid, hindi po lingid sa ating mga paningin. Saudi Arabia na pinanggalingan ko, mapalad na lang kung magkaroon ng ulan ng 2 hanggang 3 beses sa isang taon. But from now on, church, binabagyo ng ulan ang Saudi Arabia. Amen? Sa amin po doon, hindi po kami ganito karami. Hindi po kami nagpaparami. Bakit po? Bawal, Muslim country yan eh. Pero if you will stand, nakasama mo ang Lord, anuman ang gawin ng kaaway, hindi mapigilan. So praise be to God, we are 74 underground church in Saudi Arabia for God's glory alone. Amen? Pag nag-raise po kami ng 50 disciples inside the church, remember this church, ang usapin po sa paglilingkod, hindi po yung member, hindi po yung bilang. The quality, what God has been installed into your heart. At tinitignan ng Lord yung response mo nung tinanggap mo si Kristo. Amen? Kaya ako po talagang sabi ko, Lord, marami ang nauuna na nahuhuli. At marami ang nahuhuli na nauuna. Totoo po yon. Pero hindi po ako tumitingin kung ikaw man ay matagal ng Kristiyano, kung ang church man ito ay pioneering church, kung kilala man ang church na ito, I'm not looking for the name of the church. But I looking, the Spirit of God are manifesting inside the church. That is the true church of God, mga kapatid. It's not about the name of the church. Remember this. The true church of God is in us. God is within us, Emmanuel. Kung sinasabi mo na totoong tinanggap mo si Kristo, you will bring the church outside. Because the true battle of a Christian life, mga kapatid, is not inside the church. It is outside the church. And salamat po sa mga nag-invite ng mga bago. Pwede po bang tumayo yung mga bago, mga kapatid? Tayo po kayo. Alam niyo, you are the very precious in the eye of the Lord. And you are a BIP, mga kapatid. You are a very important person why you are here, mga kapatid. Amen? Kasi po, importante po kayo sa harap ng Panginoon. Sige po, thank you po. Pagpalain po kayo ng Lord. Alam niyo po, sabi ko nga, nung ako po'y baguhan sa ministry, mamamatay na po kasi ako eh. Way back,
ang calling, ang pagkakatawag ko sa Lord, hindi po sa Pilipinas. July 17, 2007, I was suffered from sickness na talagang wala na po akong kagalingan. Sabi ko, kung mamamatay lang din ako, Panginoon, kunin mo na ako. Huwag mo na akong pahirapan. That is my principles in life. Kasi galing tayo sa dating pinanggalingan na kung saan talagang sagrado, nakatandado, nakapadlak, nakakadena, na yun ang binrake ni Lord sa buhay ko. Just remember this, church. Everything happen has a reason. And God has a purpose in your life. Kaya nangyayari sa iyo yan because may purpose ang Lord. Ako nga, sabihin ko po sa inyo, sa kapurihan ng Lord, mamamatay na ako. Nag-aahinti po ako before ng gamot. Na-take ko na mabibisang gamot, walang nagawa ang gamot. Yung pera na ipon, naubos. Hanggang sa dumating na yung time na bedridden na ako, 3 weeks akong bedridden. But I thank be to God. God is using something in your life na hindi aksidente, makikilala mo siya. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Hindi aksidente yan, nakatabi yon. May purpose ang Diyos. Amen? Kaya yung mga nag-invite po dyan sa mga bago, hindi po aksidente lahat ng pangyayari. Divine appointment ng Lord. Kaya mapalad po kayo dahil nandito kayo ngayon sa gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So praise be to God, nung pinagaling ako ng Panginoon, the first ministry, tagalinis ng church, nag-desire akong mag-abroad, sabi ko, Lord, mag-a-abroad ako para makatulong ako sa mga magulang ko. Actually, kabataan. Nung ako po'y nakakilala sa Lord, ganyan din po yung edad ko. Pero alam niyo po, sa totoo lang, I'm a very worse na kabataan before. Minumura ko ang parents ko. Kapag junior ka pala, paborito ka ng tatay mo. Amen, sino pong mga junior dito? Junior. Kapag junior, ibig sabihin may paborito. Parang sa magkakapatid, may favorite ang tatay at nanay. Amen? Ganun po ako na-raise up with our parents. Pero nalulungkot ako at ito po yung iniyakan ko sa Lord when I was encountered by God. Kasi ang pag-aaral ko, mga kapatid, nilustay ko. Pinambarkada ko. Lahat, talagang pag-inuman ako nagpapainom. Hindi ko man naranasan uminom manigarilyo kasi nung time na yung magkakaharap kaming magkakapatid, 5 po kami, 4 po ako, may isa, nasa gitna yung babae. Talagang ayaw ko kasi nung uminom po ako, nung lumabas ako, umihi ako, naano po ako, natumba ako, nagasgas ako. So inayawan ko talagang alak. Pati sigarilyo ay nayawan ko. Pero doon ako talagang hinawakan ni Satanas sa pakikipagkaibigan sa mundo. And just I was remember nung time na ako na po ay bedridden, nung pinag-pray po ako nung pastor na yon, mga kapatid, yung prayer of acceptance pa lang, I was shown in a vision, yung tatay po namin bilang isang karpintero. Nakita ko sa tuktok ng yero, sobrang init, tumutulo ang pawis. I cried out to God, Lord, mali ang ginawa ko. Sa sobrang hirap ng tatay namin para matustusan ang pag-aaral ko at maitaguyod kaming magkakapatid, to raise up. Hindi pa man kami Kristiyano noon. Ganon kami pinalaki ng aming ama. So grabe ang iyak ko sa Lord. Ganon palang hirap ng tatay namin, karpintero. Nagtiis sa sobrang init, dugo at pawis. Pero ako, nilustay ko ang aking pag-aaral. I totally repent to the Lord, mga kapatid. Kasi grabe po ako noon. Nalayasan kong tinapon yung gamit ko, nilagay sa plastic bag. Kinuha ko, ma-pride ako dati. Marami akong kaibigan. Pero kaibigan ko sa mundo. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, ang totoong kaibigan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Sasabihin ko po sa inyo, ang forever sa mundong ito, hindi mo matatagpuan. Amen? Matatagpuan mo ang totoong forever pag may tamang relasyon ka sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And glory to God. Sabi nga po ni Bishop, ilang oras? 30 minutes. Sige po, Bishop, 30 minutes. And pag nilid ako ng Holy Spirit, for God's glory, ewan ko kung ano oras matapos, pero sisikapin ko po, Bishop, 30 minutes lang. Amen? So, just open our Bible.
This is the main takes na kung saan sabi ko, ano po bang isi-share ko, Lord? Actually, kabibigay lang po nito kagabi sa akin. And nung tulog na si Pastor Erning, gising pa ako, niload ko sa Lord, Lord, ano bang mensahe mo? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Maraming mga Kristiyano sa ngayon, humihinto, nagte-turning back, hindi nagpapatuloy, dahil ang malaking problema kung bakit hindi nagpapatuloy ang isang Kristiyano dahil sa mga pagsubok sa buhay. Aminin po natin hindi, mga kapatid, wala pong exempted pagdating sa trials sa buhay. Kahit kami pong mga lingkod ng Diyos, ang alam nyo po ba, porki nakatayo po kami dito sa pulpitong ito, ang alam nyo siguro si pastor, si bishop, talagang makikitaan mo yung smile. Siyempre, hindi naman namin pwedeng sabihin sa inyo na kami dumadaan sa pagsubok. Amen? Ikaw ang leader ng church, tapos makikitaan ka nun. Pero ang hinihiling ko lang, mga anak, mga kapatid, isama niyo po kami lagi sa panalangin. Covered us in a prayer because this end time. Ito po yung nakita po namin sa aming pag-evangelize. Maraming mga pastor na luhaan. Maraming mga pastor na sugatan. Maraming mga pastor na ayaw nang maglingkod sa Lord. Dahil ang number one, dahil sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Kaya kung mahal mo ang Lord, mahalin nyo yung bishop nyo. Mahalin nyo yung pamilya ng pastor nyo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. So basahin po natin. The title, ang binigay ng title ni Lord sa akin, sa 1 Corinthians 10:10, anyway, may supporting verse po yan, Run through experience through serving the Lord. A lots of experience, nung tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, marami tayong mai-experience. Experience is the great teacher. Yung experience mo sa Lord, yun yung magiging teacher mo pagdating ng araw. Amen? Run through experience through serving the Lord. Bakit po nailagay ko po pala true? Kasi po ang true, may hindi totoo na naglilingkod at may hindi totoo na naglilingkod. Tatlo po ang makikita mo sa loob ng church. Isang bida, isang kontrabida, at saka isang extra. Amen? In reality, church, ito po ang katotohanan. Maganda kung bida si Lord sa buhay mo. Ang mahirap kung kontrabida ka. Hindi ka sumusuporta sa vision ng Lord na ipinagkatiwala sa kanyang lingkod. Kontrabida. Yung isa extra. Nakakalungkot, umi-extra ka, wala ka naman nagagawa sa loob ng iglesia. So church, we know our stand before our living God. Alam po natin, individual po tayo nga harap sa Panginoon. Ito po yung battle eh. Pagdating sa pagsubok, doon mo matitis ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Buksan po natin, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Amen? Mai-endure mo ang temptation kapag nakay Kristo ka. Amen? Ibig sabihin, kapag nasa Panginoon ka, may kapayapaan, may kagalakan. Amen? Pero kung wala ka sa Panginoon, maliit lang na pagsubok yan, baka mamaya bibigay ka na. Baka pagdating ng araw, wala ka na sa loob ng church because of pagsubok. Amen? So kung makikita nyo po ito, ang God is faithful. The temptation is your life are no different from what others experience. Yung mga naunang lingkod ng Lord, mga kapatid, binibitay ng patiwarik, binabalat ng grabing mga pagsubok, hindi sila tumigil sa paglilingkod. Ikaw, maliit lang na pagsubok, bibigay ka? Hindi ka lang pinayagan ng mahal mo sa buhay, magulang mo, ayaw mo nang magsimba, kapatid. Examine our church, our life right now. Amen? Then sabi doon, and God is faithful. Faith is full. Amen? Kung hindi po full ang faith, hindi ka faithful. Kaya ang faith na hindi full, hindi mo matatawag yan na totoong faith. Ang nais ng Lord, maging full ka para maging buo ang faith mo sa Diyos. May mga faith na kung saan, faith lang. Alam niyo po ang definition ko po sa faith?
nung tinanggap mo si Jesus, hanggat hindi ka nag-i-step forward according to your faith, it shall not be done unto you, mga kapatid. Tinanggap mo nga si Jesus, nakaupo ka lang, hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Lord, saan ang faith? Yung faith, magiging faith. E napakalaga, yung faith, magiging full. Magiging faithful ka sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Alam ng Lord ang kapasidad mo eh. Hindi niya i-allow yung mga bagay na pagsubok sa buhay mo na hindi mo kayang pagtagumpayan. Mali po yung word na nalampasan eh. I just heard a word na sinasabi ng iba, Lord, salamat, nalampasan ko ang pagsubok sa buhay. Kapatid, yung appropriate word na nalampasan sa napagtagumpayan is a big difference. You have declaring na nalampasan mo ang pagsubok, hindi mo hinarap. Nilampasan mo yan. Darating yung panahon, babalikan mo yan. The appropriate word is napagtagumpayan. Because the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, napagtagumpayan niya ang kamatayan sa cross because of you, because of me, because of all of us. Amen? Yun po yun, mga kapatid. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Amen? May kaparaanan po ang Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng dumadaan ka sa pagsubok, bibigay ka. Ang pagsubok, mga kapatid, ang salita ng Lord, pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalo, at pagpapala. We are not looking to the word pagpapala. And sad to say, nawa, hindi natin ma-adapt yung more on pagpapala. Amen? Doon po tayo sa pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalo, at doon ang pagpapala. May proseso. Kaya ang totoong Kristiyano na tamang na proseso in the discipleship, tatayo yan, maninindigan yan. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, yung another slides po. Ito po yung isang bagay na nagpatatag po sa akin. Kung babalikan po natin ang James chapter 1 verse 2 to 4, ito na. Sa book of James, isinulat po ito ni Santiago na kung saan magtatanong ka eh. Pag dumarating ang pagsubok, bakit ako magagalak? Amen? Bakit may mga pagsubok na kapag dumating sa buhay ko, sabi doon, may joy? Amen? Sabi doon, dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. Great joy, mga kapatid. May kagalakan. Magtatanong kayo siguro, bakit dumadaan nga ako ng pagsubok, pastor? Magagalak pa ako. Amen? Ang totoong Kristiyano na tumanggap kay Kristo, anumang dilubyo at bagyo sa buhay niya, nakikitaan mo pa rin yan ng ngiti sa buhay. Amen? Alam niyo mga kapatid, I'm standing in front of you sa buhay ko, kaya sinabi ko po sa inyo kanina, walang forever. Kung tatanungin niyo po ako, mga kapatid, very fresh na testimony, bago pa lang din po ako pumunta dito, na-aksidente po ako ng motorsiklo. Binangga ako ng motor. Pinipigilan ng kaaway. May gawain na was invited in Kalayaan Avenue to preach in the Lord's Ministry ng Sunday, hindi natuloy. And Monday, nasa Pampanga po ako for a pastor's congress. Then Tuesday, woman's congress. Nandun ako sa hospital. I cried out to God. Dumating yung time na walang-wala talaga ako. My dependency is on the Lord. Because the joy of the Lord is my strength. Amen? Ang kagalakan ko ay nanggagaling sa Diyos. Sabi ko, Lord, mamamatay ako. Biruin nyo, naninikip yung dibdib ko. Bago ako pumunta dito, 2 weeks before. So, sabi ko, anong nangyari? Kasi tumama ito, binangga ako ng motor, tumilapon ako, ini-CG ako, mga kapatid. Alam nyo po ang prayers ko sa Lord. Paisa-isa na yung hininga ko. Akala ko mamamatay na ako. Pero I thank God, binigyan pa ako ng pagkakataon para mabuhay. Ang prayer ko sa Lord, ang daming nilalagay dito, Bishop eh. ECG, minomonitor yung panghinga ko. Tapos, ang sabi ng doktor, nadinig ko, pikit yung mata ko, itutubo daw ako. Grabe, pag tinubo ka, ibig sabihin, critical ka. Ang prayer ko sa Lord, mga kapatid, I was crying to the Lord. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, handa ako. Amen? Pero kung mayroon ka pang ipapagawa sa akin, Lord,
susunod ako. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Iningatan po ako ng Lord. Tuloy ang misyon. Amen? Kaya mga kapatid, ano man ang pagsubok, kung kamatayan yung haharapin mo, ang Panginoong Jesucristo na ating pinaglilingkuran, Diyos ng buhay. Amen? Amen? Siyang nagbibigay ng buhay, mga kapatid. Praise the Lord. And then sabi po doon, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Mag-grow ka. Amen? So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Wala ka nang hahanapin pa. Amen? So mayroon pong isa, yung isa po, sabi po doon, consider it pure joy, my brothers and sisters. Yung joy na yon includes po ang trials. Hindi pwedeng yung joy, walang trials. Amen? Hindi pwedeng masaya ka lang pag may biyaya. Amen? Tingnan nyo po yung masaya, yung tears of joy, kapag napagtagumpayan yung pagsubok. Lumuluha yan because the tears of joy nakikita sa kanya. Napagtagumpayan niya yon, mga kapatid. Amen? Then yung second, when you face trials of many kinds, trial test your faith. Amen? Sige po, yung slide mga kapatid, para makita po. Consider it pure joy, my brothers and sisters. Joy includes trials. Ang joy po mga kapatid, kalaki po ng trials. Magagalak ka, nai-enjoy mo ang paglilingkod. And yung susunod po, whenever you face trials of many kinds, trial taste our faith. Ibig sabihin, ang pagsubok, ito po yung testing ng ating pananampalataya. Amen? Kaya may sinasabi, level of faith. Depende sa level of faith sa mga napagtagumpayan mong pagsubok sa buhay. Amen? Yung susunod, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Trial test our faith. Amen? Grabe. Tinetest niya yung ating pananampalataya. May testing. Kung walang testing, walang blessing. Amen? Eh kung blessing lang yan, ibig sabihin, dapat maging aware po tayo. Ang blessing, pwede rin ibigay ng kaaway. Amen? Pwede rin mag-release yan ng blessing, pero mapapalayo ka sa Lord. Amen? Ako nga po, mga kapatid, ito po minsan dumarating yung time, pag nananalangin ako, sabi ni Satan sa akin, bumalik ka na sa abroad. 7 taon ka doon, may ministry doon, maganda ang buhay mo doon. Pero nandito ka sa Pilipinas, tignan mo yung buhay mo. Pero mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos na nakilala ko anuman ang mangyari sa buhay ko. Amen? Philippians 1:21. For me to live in Christ and to die is gain. Amen? Para sa akin, ang mamatay ay para kay Kristo. Ang mabuhay ay para ang mamatay ay malaking kapakinabangan, mga kapatid. Ibig sabihin, pakinabang ka. Amen? Hindi ka nagbutas ng upuan. Amen? Hindi ka sitting ministry. Amen? Kaya mga kapatid, the very heart of Jesus on the Bible. If you know the Bible, from Genesis to Revelation, the very context of the Bible is the love of God. Ang totoong tibok ng puso ng Diyos, mga kapatid. In any ministry that you belong, the very heart of Jesus in the Bible is to win the lost. Alam niyo po ba yun? Ang totoong tibok ng puso ng Diyos ang kaluluwa. Sa amin pong magkakapatid, grabe po ang persecution ko noon. I was persecuted for almost 2 years. Yung kuya naming panganay, pag umuwi ako galing Baguio, sasabihin niya, pastor ka na pala ngayon. Ano yan? Kayo yung alive-alive. Tumatawa kayo. Mamaya mag-iiyakan kayo, magsasayawan kayo. Ganon ako pinipersecute ng kuya kong panganay. Pero I cried out to God. Lagi kong pinagpipray yun. I was remember every time na may prayer gathering, hindi lang siguro isang basong luha ang pumatak sa mga mata ko. Bakit? When I was inside the church, nararanasan ko ang presensya ng Lord, nakakakain ako ng masasarap pag may mga fellowship. Tapos pagbabalikan ko, naalala ko ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang, dumadaan kami sa hirap ng buhay. Hindi kami nagkakasundo. Kaya nung paglukat ko ng Bible early in the morning, with my devotion, nabasa ko, binigay ng Lord, Joshua 24:15. Sinong nakakaalam po yon? Alam natin yon. Amen?
salvation ng buong pamilya. Believe in the Lord and you will be saved, you and your household. Tapos sinundan niya doon, sabi ko, ano pa Lord? Acts 16:31. As for me and my house, we will serve the Lord. Pinanghawakan ko po yon. Alam niyo po ang salita ng Lord. Kapag panghahawakan mo ang salita ng Lord, ibig sabihin, ang kinin mo na may mangyayari. Hindi pwede na kapag nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe, walang mangyayari. Because the Word of God is life. Amen? Buhay ang salita ng Diyos. Eh si Jesus nga, tumayo ka at maglakad. Yung Cromford, tumayo at naglakad. Ibinaba sa tuktok ng bubong, binutas. That is a faith. Faith that can move mountains. Faith that can knock off the roof. That is a faith. Mga kapatid, baka sasabihin niyo po sa akin, grabe naman. Totoo, ang usapin sa paglilingkod, mga anak, hindi po yung matagal ka na sa ministry. Hindi yung baguhan ka sa ministry. Ang titingnan ng Lord, lalo na sa panahon po natin ngayon, how to respond in the calling of God in your life. And you know your calling. Church, wake up! You know your calling to the Lord. Sabi ng Proverbs, go to the harvest field. For the harvest field is ready to reap and plenteous. But the laborers are few. Mga kapatid, kukunti ang manggagawa na nagre-response sa banal na ubasan ng Diyos. Kumusta ang pamilya mo? Kumusta ang magulang mo? Kumusta ang mga kapatid mo? Is it they are saved? Naibahagi mo ba ang ebanghelyo ng kaligtasan? Ang pagsisisi nasa huli. Ako, sa kapurihan ng Lord, grabe po talaga ang iyak ko. Kaya nung ibinigay talaga ng Lord sa amin, for God's glory, tumugon ng Lord mahigit 2 taon. From now on, purihin po ang Diyos. We are all Christians. Yung kuya kong nagpipersecute sa akin na panganay namin, thank be to God, pastor din po siya ngayon. Actually, ano po siya ni Bishop Arnold Magtibay? Primary 12 po ni Bishop Arnold, na-meet na po ng inyong butihing bishop. Yung bishop po ng kuya kong unang nagpipersecute sa akin. Amen? Alam niyo po ang binigay ng Lord na wisdom sa akin? Babalik ako ng Bagyo. Sabi ko sa kanya, God has given us the spirit of wisdom na i-inline niya lagi. Sama kayo sa Bagyo, kuya. Sagot ko. Yun yung wisdom eh. Eh siyempre, pag pasyalan, unbeliever pa yan, gustong-gustong pumasyal yan. Lalo na pag libre. Amen? Kaya sa church, pag may libre, daming sumasama. Amen? Pero kapag hindi libre, kukunti. Examine your heart, mga kapatid. Amen? Kaya nung sinama ko sila, kasama yung bunso nila nga, siyempre libre. Chinimpo ko linggo, hindi nila alam ang paing na gagawin ng Lord sa kanila. Ay nung pagdating namin ng Baguio, madaling araw umalis kayo from Pangasinan to Baguio, 2 hours. Pagdating namin doon, church kagad. Ay may gawain. Sabi ko, bago tayo mamasyal, mag-church muna tayo. Walang kawala. Nung pinapapasok ko yung kuya ko at ihipag ko sa church, ayaw pumasok. Yung church doon is sliding window na salamin. Nandun din sila sa labas. Nag-pre-preach yung pastor, sila din nakikinig, pero ayaw pumasok. Pero mga kapatid, kapag ang salita ng Lord ay naitanim sa puso ng matigas na puso, kahit gaano katigas yan, remember this, ang salita ng kaligtasan, mga kapatid, ay buhay. Hindi pwedeng hindi magiging buhay na patotoo. Amen? Kaya kapag kung tinanggap mo si Kristo, ang kinin mo lagi na ang buong sambahayan mo maliligtas. Ang tanong, ginagawa mo ba yung party mo? Amen? Gawin mo yung party mo. Kasi kung hindi mo naman ginagawa yung party mo, kahit gaano ka magluhod sa harap ng Panginoon, hindi tutugon ang Lord. Amen? Kahit gaano yung iiyak mo sa harap ng Panginoon, Lord, salvation. Eh, magbahagi nga ng salita ng Lord, hindi mo magawa sa mga magulang mo. Kapatid, we have to examine ourselves right now. Ano man ang persecution, kahit pipersecutin ka ng mga magulang mo, kapatid mo, tayuhan mo dahil kasama mo si Kristo. He will never leave us, nor forsake us. Amen? Hindi tayo pababayaan at iiwan ng Diyos. Amen? Kasama natin, saan man po tayo lumakad. Pamilya, family is our first ministry. Pero alam niyo po, this is sad to say, the story in my life. Ito na, humanda kayo. Baka yung iba dito tatamaan. Amen?
This is the very sad story how was been encountered when I was in a full-time in the ministry. Nadala ko ang pamilya namin, nanay ko, tatay ko, kuya ko, ate ko, kapatid ko, yung kuya kong nagpipersecute sa akin, naging lingkod ng Lord. Bumira ang kaaway. Alam ni Bishop yan. Nawa magiging encouragement po sa inyo ang patutuong ito. Nasabi ko po lagi sa inyo, walang forever pagdating sa mundong ito. Kahit asawa mo yan, anak mo yan, pare-parehas tayo mamamatay. Ang final destination natin, doon tayo magkita-kita. Kung ikaw ba'y mapupunta sa langit o mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. It's your choice. It is your choice. Mamimili ka. Ito po yung nakakalungkot na aking pinagdaanan. October 14 last year. Pastor, pumunta po ako dito noon. First time na punta ko. Anong buwan yun? This year na, di ba? So, na-share ko po yung buhay ko sa bishop nyo. I was encouraged with your bishop. Lumakas ako dahil gusto ko magkaroon ako ng encouragement. Although pastor ka na, wala pong exempted sa pagsubok, mga kapatid. Kahit ikaw ay lingkod ng Diyos, dadanasin mo pala ang ganitong pagsubok sa buhay. Amen? Pero, kailanman hindi ka pabayaan ng Lord. Kailanman hindi ka iiwan ng Lord. Amen? Alam niyo po ang pangyayari sa buhay ko? October 14, I was scam with my wife. Kaya kasi sabi ko pong in-scam, iniwan ako ng asawa ko, iniwan ang dalawang anak namin, pati pera tinakbo. Paano ka gagalaw? Biniyayaan kami ng Lord. Nag-buy-and-sell kami ng sasakyan. Yung pinagbentahan ng isang sasakyan, dinali niya. Yung komisyon ko sa pag nakabenta ng lupa, dinali niya. Ang masakit nun, wala kaming pinag-awayan. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, kahit iwanan ka ng mahal mo sa buhay, pare-parehas tayong mamamatay. Our God is a jealous God. Amen? Kaya unahin mo ang Lord. Kaya sa mga may asawa, pangalawa na lang yung asawa mo. Ang priority mo si Lord. Dahil kapag pinriority mo yung asawa mo, pag nawala yan, grabing iyak at kalungkutan ang mararamdaman mo. Pag uwi ko ng bahay, ang ganda na ng paalaman namin eh. Sabi ko, yung isang sasakyan, maghatid ako ng mga upuan sa catering. Pagbalik ko, nakapadlak ang aming bahay. Sabi ko, bakit nakalag? Bakit nakalag? Wala akong naramdaman na kahit pain sa puso ko dahil may trust ako. Dahil kapag asawa mo, siyempre may tiwala ka. Tapos tinatawagan ko ang number, hindi sumasagot. Amen? So sabi ko, saan nagpunta ito? Pinuntahan ko yung ka-church namin. Biruin mo, kasama ko pa sa ministry. Amen? Nung pinuntahan ko yung ka-church namin, tinawagan din saan nagpunta si sister, hindi ko alam, tinatawagan, almost the same, kinakancel niya ang phone. Pumunta ako sa biyanan ko, umakyat ako ng bundok, for almost 1 hour travel within our home. Pagdating ko doon, ang unang tanong sa akin ng biyanan ko, nag-away ba kayo, John? Ma, hindi. Ang ganda ng paalam ko. Maghahatid lang ako ng upuan sa catering. Antayin mo ko, mag-grocery tayo. Pagdating ko padlak ang bahay, hindi ko alam kung saan nagpunta. Tinatawagan siya, almost the same, kinakancel niyang tawag. Siyempre, mapapasal ka. Ang prayers ko sa Lord, Lord, ano man ang pangyayari na kaganapan sa asawa ko, ingatan mo ang kanyang buhay, Panginoon. I cried out to God, para akong mababaliw, lingkod ka na ng Diyos, darating ang pagsubok na ganon. Kaya walang isipted sa pagsubok, mga kapatid. Ang mahalaga, kasama mo si Kristo. Hindi ka niya iiwan. Tapos nung umuwi na ako, tumawag ang nanay ko. Galit na galit, sabi niya, saan kayo nagpunta? Yung anak nyo, iyak ng iyak. Iniwan nyo kay Kuya Michael yung kapatid naming pastor, yung kuya ko. Yung pala ang ginawa niya, mga kapatid, iniwan niya. Iniwan niya doon. Nung umalis ako ng 6 a.m., alas 7, umalis din. Iniwan si Elijah, 2 years old. Just imagine that. Kakayanin niya bilang isang anak, ay bilang isang ina. Iiwan ng anak sa edad na 2 taon. I was instant to become a
father and mother of our child, 2 years old. Almost of the time, hawak-hawak ko yung anak namin. Kapag ibadalin ko sa kwarto, iiyak si Elijah. Most of the time, hawak ko siya. Nandun ako sa mahabang upuan. Nakakatulog ako, hawak ko yung baby namin. Pero ang ginawa ko, nakikipag-communicate ako sa Lord na para akong isang bata. Sabi ko, Lord, hindi ko naman tinawag yung sarili ko na maging pastor. Bakit inalaw mo na mangyari sa akin yung ganito? Lord, ingatan mo yung asawa ko. Blacklisted ako, Facebook, local number, hindi ko matawagan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ang prayer ko sa Lord, ingatan mo siya, Panginoon. From the following day, sabi ng nanay ko, mamamatay ka, hindi ka kumakain. Totoo pala yun, Bishop. Pag dumadaan ka sa pagsubok, parang busog ka. Amen? Hindi mo maharap-harapin yung pagkain. Mabigat eh. Pero ang kalakasan ko, galing sa Lord. I keep on praying and fasting. 4 na araw na. Sabi ng nanay ko, hindi, mamamatay ka. Iniwan ka, lalaki ka, babae yun, anong mawawala sa'yo? Sabi ko, Nay, sana naman masave siya o kaya maingatan siya ng Lord. From the 5 days, God answers my prayer. Nag-message yung hipag ko, sabi niya, may sinend siyang picture sa akin. Ang sabi ng wife ko, nasa Dubai na siya. Grabe, ang bilis ng pangyayari. From 4 days, 5 days, Dubai kaagad ang pagkakamali niya. Yung sinend niya na second picture, ang nasa likod, domestic airline. So, ibig sabihin, wala siya sa Dubai. Nasa Pilipinas lang siya. Amen? Domestic airline galing din tayo ng abroad. Pabalik-balik tayo. Tapos ako pa lulukuhin niya, pero ang sabi ko sa Lord, ramdam ko, Bishop, may panglulukong pangyayari. Kaya ang prayer ko sa Lord, Lord, nawa, masave yung kanyang kaluluwa. Maalala niya yung first love niya sa buhay. Ikaw yun, Panginoon. Black ulit ako. From October 19, 14 umalis, nagparamdang ng 19, from October 19 to December 15. Nagring ang phone. Hindi ko nasagot. Nagring to. Nung nagring siya, nakita ko pangalan niya. So parang nagkaroon ako ng excitement. Kasi tumatawag nagpaparamdam. Alam nyo, kahit masakit, titiisin mo pag mahal mo Amen? Grabing panluluko. Nagring. Tapos ang sabi niya, wala ka bang load? Yun pa ang tanong. Sabi ko, ay thank God, nandito pa yung message Sabi niya, wala ka bang load? Sabi ko, thank God, Mami, nagparamdam ka. Mahal na mahal ka namin kay Lord at namimiss ka na ni Elijah. Bumalik ka, magiging buang pamilya. Ano man ang nagawa mong pagkakasala, pinatawad na kita kay Lord. Pera lang yan. Ang response niya sa akin, alam niyo sabi niya, babalik ako dyan, pero hindi na tayo dyan sa bilya titira. Chismis lang ang abot ko dyan. Alam niya Alam niya yung ginawa niyang pagkakasala. Pero inabot ko pa rin siya ng pag-ibig ni Kristo. Dahil I want to win over my wife. Gusto kong ma-win over Amen? Ipaglalaban mo Pinaglaban ko. Hindi ko sinabi yung kalukuang ginawa niya. Inabot ko siya ng pag-ibig ni Kristo. I humble down. Yung humility. Kahit ako na yung nasaktan. Nagpakumbaba pa rin ako para maabot ko siya at bumalik, maging buo ang pamilya namin. December, Mami, sana maging buo yung pamilya natin. Pero that time, maraming pumupunta doon na mga pastor. Sabi sa akin, Pastor, ampunin ka namin? Pastor, gusto mo ba na itong bahay mo gagawing church? Kasi nag-start kami ng church doon, 2 kaming magkasamang pastor. Sabi ko, mga 2 bishop, 4 na pastor pumupunta doon. Sabi ko, napakaganda po ng alok nyo sa akin. As a word of encouragement, inaalok ako ng ganon, pero iisa ang sinasabi ko sa mga nag-aalok sa akin. Sabi ko, Pastor, I will never become an effective servant of God kapag sasabihin nyo sa akin na ipagpapatuloy ko na may pinagdadaanan ako. Ang dadalin ko in front of this pulpit, if di natutugunan ng Lord, ang problemang pinagdadaanan ko, emosyon ko.
Bakit? May problema ka tapos tatayo ka dito? Sabi ko sa kanila, Pastor, ang tanging hiling ko lang po sa inyo, isama niyo po ako sa panalangin. Kailangan ko yung coverin niyo ng panalangin. Sige, Pastor, naunawaan ka namin. Sa pagbabalik niyo, Pastor, at tinugon na ng Lord ang panalangin na ito, makikita niyo yung ngiti sa bawat labi ko na ang Diyos ay tumugon sa aking pinagdadaanan na problema. Praise God, naunawaan ako. Amen? Grabe, naunawaan ako. Siyempre, pastor mga yan eh. Ang pastor, maunawain. Kahit sinasaksak na si pastor talikuran, maunawain pa rin yan si pastor. Kasi ang totoong tupa, mga kapatid, ang totoong pastol, amen? May pusong mapagpakumbaba. Kahit sugatan na yung pastor na yan, hindi mo yan makikitaan ng sugatan. Bakit? Sa tingin nyo ba, church? Kapag si bishop may problema, pinapakita niya ba sa inyo? Hindi. Tanong, naipag-pre-pre nyo ba si bishop nyo? Hindi nyo alam minsan, yung kapatid mo, yung lingkod ng Diyos, may pinagdadaanan. Tanong, naipag-pre-pre mo ba ang lingkod ng Diyos? Kaya minsan, we are attacking with the enemy because we need your prayers. We need your covering in your prayers, mga kapatid. Hindi namin kaya. Lumalakas lang kami bilang servant ng Lord. Dahil kayo ang ginagamit ng Lord para maging malakas kami sa paglilingkod. Alam niyo ba, every time na kapag ang upuan na yan, kapag yung dating nakaupo dyan wala, parang dinudurog ang heart ng pastor. Dahil ayaw ng pastor ng kanyang mga tupa ay mapariwara. Amen? Like me. Asawa mo yan eh. Kaya sabi ko, Lord, kung lulukuhin man ako ng taong ito at hindi siya yung totoong pinagkatiwala mo sa akin, matatapos ang taon na ito ng 2022. Lord, bigyan mo naman ng katugunan ang panalangin ko. Pero yun yung napakabuti ng Lord, mga kapatid. God answers my prayer. Yung kaibigan kong foreigner from Netherlands, thank God, ginamit siya ng Lord, foreigner. Kasi yung foreigner na yun, si Albert Bitcher, nakapag-asawa po ng Pilipina na balo. And kapitbahay ko yung kaibigan niya, pinabisita sa akin yung foreigner na yun, nag-iisa lang. Na-comfort siya, ginamit tayo ng Lord to comfort yung foreigner. Hanggang sa napanatag yung loob niya sa akin, tumanggap kay Lord, kapag minister tayo sa kanya, bumalik ng Netherlands, umuwi siya ng December. Pagdating niya ng December 19, nagparamdam si Mrs. December 17, tapos binlock ulit ako. Yung nagme-message sa akin, mag-send ka nga ng picture, nagsesend ako, hina-heart niya. Pangluluko. After that, block. Biruin mo yon. Kaya kayo, mga kabataan, kahit blockin ka nyo ng mga manliligaw nyo, ang totoong tao na liligawan ka, yung may tamang relasyon sa Diyos. Huwag kang iiyak. Block lang yan. Si Jesus nga, hindi kanya binlock eh. Amen? Gaano man yung kasalanan mo, hindi ka binlock ni Jesus. Amen? Hindi ka binlock ni Lord. Alalayanin mo. Si Jesus nga, hindi ka na binlock eh. Amen? Ako, misis ko, binlock ako. Grabe, di ba? Magte-text, hihingi ng picture namin mag-ama, sinisin ko, hina-heart niya. Tapos, after that, blablakin ka niya. Ano yun? Parang nasisiraan, di ba? Pero alam nyo, that time, nakaka-recover na ako. Kasi, siyempre, most of the time, alam nyo po, ang ginawa ko pong paraan para maka-recover ako, aalis kami ni Elijah, dala namin sa sakyan, nasa harap, pag-uuwi ako, gabi na, para matutulog na lang kami. Pero hindi. Pagpasok namin sa gate ng subdivision, umiiyak na ako kasi pagdating namin sa bahay, nakikita ko halos ng corner ng bahay, mukha ni Mrs. Grabe, di ba, Bishop? Siyempre, yung alaala, maalala mo yon. Pero thank God. Alam niyo po, mga kapatid, I really thank God. Kasi nung dumating yung foreigner ng December 19, sabi niya, Pastor John, where are you? I'm already here in Makati Hotel. Just visit me. I need your help. Grabe, help. Dumadaan ka sa pagsubok, tapos may taong lalapit sa'yo, kailangan niya ng help.
mabigat. Kung sa tingin mo mabigat, siyempre may pinagdadaanan. Pero alam niyo pang sinabi ko, my friend, I'm too busy with, sabi ko sa kanya, maybe if you have a time, you will go to the province, that is the perfect time that you have been met. And just message me, sabi ko sa kanya, if you are here in the province, umuwi ng Pangasinan from Makati, para lang hihingi ng tulong, December 30, umuwi, 27 umuwi, December 30, tawag ng tawag. Itong phone na to, ring ng ring. Sabi ko, Lord, nagpray ako sa Lord, Bishop. I keep on kneeling down to the Lord. Kasi sabi ko, Lord, may pinagdadaanan man akong pagsubok sa buhay, pero itong taong ito, hindi ito tatawag ng ilang beses kung walang pagsubok din na pinagdadaanan ito. Lord, gamitin mo ako. Kahit luhan ako, sugatan ako, Panginoon, magpapagamit ako sa'yo. Ganun yung faith ko. Pinuntahan ko yon. Si Elijah, iniwan ko kay nanay. Pinuntahan ko sa Manawag Hotel. Ang rent niya, 3,000 a day. In Netherlands, euro. Nung nagkita kami, tuwang-tuwa si Albert, ang tangkad. Thanks, Pastor. Sabi niya, I miss you so much. Come upstairs. Sinama niya ako sa room niya. Nag-usap kami. Alam niyo po ang problema niya? Yung naging asawa niya, inut-utan pala siya. Pilipina. Unbeliever. Kapag unbeliever, normal ang kasalanan. Amen? Namumuhay sa kasalanan. Kaya dapat kung tayo talaga itutong binago na kay Kristo, 2 Corinthians 5:17, if anyone who has been in Christ, you are new creation. All things has passed away, and now you are all become new. Huwag na natin balikan yung dating pagkatao. Hindi katulad ng mga liber. Niloko siya. Yun pala, gusto niyang magpasama para ayusin yung SS at magiging immigrant sa Pilipinas. Yung sarap ng pag-uusap namin, mga kapatid, grabe. Sabi niya sa akin, pasado alas 9 ng gabi, December 30 last year, Pastor, do you have a problem? Sabi niya, tinitingnan niya ako. Ay, hindi ko naman sinasabi sa kanya eh. Parang nararamdaman niya, why you didn't call your wife? It's already past 9 in the evening. Para hindi mag-alala yung asawa mo, sabi niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kasi black yung phone ko, ang lumabas sa bibig ko, my friend, I don't have a load. Grabing wisdom. Lumabas sa bibig ko yun eh. My friend, I don't have a load. Load? I have a lots of load in my phone. Freely, you can use my phone to call your wife. Grabe, di ba? Si Lord gagawa ng kaparaanan. Amazing God! Siyempre, sinabi niya, gamitin mo yung phone ko, may load, para matawagan ko yung asawa ko. Eh, siyempre, ako masunurin. Amen? Ang mga pastor, masunurin. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Glory to God. Nung kinuha ko tong phone na to, hawak ko yung phone niya, alam nyo, nag-ring nga kasi siyempre bagong number. Nung nag-ring, nandun yung tuwang-tuwa ko, makakausap ko, siyempre magri-ring. Grabe, di ba? Yung ilang beses nag-ring yung phone, ang sumagot lalaki. Grabe, no? Pero yan yung huling patak ng luha ko, that is the tears of joy. Yung luhang pumapatak sa mga mata ko, tears of joy na lang ito. Amen? Tinugon ng Lord ang panalangin ko. Napatunayan ko mismo na niluloko ako ng wife ko. Sabi nung lalaki, sino ka? Ang lakas pa ng boses. Pinapakinggan ko lang. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit nag-iistorbo ka sa amin? Sino ka ba? Narinig ko boses ni wife, sino yan? Grabe, no? Alam nyo, mga kapatid, yun yung time na tumulo ang luha ko, niyakap ako ng foreigner. You have a big problem. That is the tears of joy that tears inside my eye, outside my eyes. Naranasan ko ang kasagutan ng Lord sa ginagawa ng wife ko. That is my breakthrough. 2023, January, na-receive ko ang breakthrough sa Lord. Bakit? Mga kapatid, hiniling ko yun sa Lord. Kaya mga kapatid, matuto tayong humiling sa Lord.
Alam ng Lord yung needs sa wants. God will not answer your prayer if you are asking God for your wants. Kaya yung mga may asawa dito, wag nang maghanap ng iba. Wants yan. Kasalanan yan. Ang nais ng Lord, God answered your prayer if you will pray to God the very needs. Malalaman mo kung ano ba ang needs ko o wants ko. Needs ang kailangan mong idulog sa Lord. Hindi yung wants. Amen? Needs dapat. So purihin po ang Panginoon. Nawa nagbigay po ng encouragement sa inyo. Baka sasabihin nyo, Pastor, tumatayo sa pulpito, hiwalay sa asawa. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo sa Book of Job, sinong nakakaalam ng buhay ni Job? Amen? Namatay ang kanyang anak, nagkaroon ng mga bukol sa katawan, namatay yung kanyang mga hayop, yung kanyang asawa, hinusgahan pa siya. Amen? Hinusgahan pa siya ng asawa niya. Amen? Pero grabe mga kapatid, in this world there is a tribulation, but be a good cheer. I have overcome the world, sabi ng Panginoon. Sa mundong ito ay may kapighatian. Subalit lakasan mo ang pinagtagumpayan ko na ang mundong ito, sabi ng Panginoon. Amen? So ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay totoong Kristiyano, you are overcomer. And you are more than conqueror. Amen? Walang Kristiyanong talunan. Amen? Walang Kristiyanong luhaan. Amen? Kung may luha, may blessings. Amen? Kaya mga kapatid, sa bawat pagsubok, nawa maging matatag po kayo. Hindi kayo iiwan ng Lord. Hindi kayo iiwan ng inyong bishop. Kahit minsan si bishop iniiwanan nyo. Hello? May mga natawa. Hindi kayo iiwan ni bishop. Una si Lord. Nandyan si bishop. Hindi kayo iiwan. Minsan iniiwan nyo si bishop, pero hindi naman sana. Di ba? Amen? And sabi po doon, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yung number 4, yung last po. Matatapos na tayo. Let the perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not looking anything. Perseverance lead to maturity. Amen? Amen? Ang totoong magiging maturity na Kristiyano, yung nagiging matatag. Sa kabila man ng mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, kung matatag ka, hindi ka basta-basta matitinag. Kaya magiging mature ang Kristiyano. Magiging mature ka. God will empower you. God will experience you the joy. And God will give you hope. Ito po yung natutunan ko mga kapatid. Plus po natin. Empower us to persevere in adversity. May verse po doon, John 16:33. Rejoice in sorrow. Sa kabila ng pagkapigatan dito, ito yung natutunan ko eh. Sa kabila ng pinagdadaanan ko na pagsubok, in-empower ako ng Lord. Glory to God. Naranasan ko po yung power na nanggagaling sa Lord. Nagkaroon ako ng rejoice. Yung puso kong luhaan, bagabag yung damdamin ko, naramdaman ko yung rejoice in sorrow. John 16:20, mga kapatid. At yung isa, naramdaman ko yung hope sa darkness. Amen? Find hope in a darkness time. Yung madilim na pinagdaanan ko noon, napagtagumpayan ko, nakita ko yung liwanag. Na yung liwanag na ito po yung nagiging dahilan na kung saan yung landas na aking nilalakaran ay liwanag patungo kay Kristo. Amen? Amen? Mararamdaman mo yung hope. Maging matatag ka lang. Matibay ka sa mga pagsubok sa buhay. Ang Panginoon, kailanman hindi ka iniwan, kapatid. Kung sa kinauupuan mo ngayon, nangungusap ang Lord sa iyo, iluhod mo yan sa Panginoon. At naniniwala ko, ang salita ng ating Panginoong si Kristo, may gagawin siya sa buhay ng bawat isa sa araw na ito. Amen? Punta po tayo sa conclusion. Conclusion na po, kasi over na po ako sa oras. Sorry po, Bishop. Conclusion. From the book of Matthew, mga kapatid, 11:28 to 30. Sige po, paki-plus na lang po. Matthew 11:28 to 30. Then Jesus said, sabi ng Panginoon, then Jesus said, come to me,
all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Then Jesus says, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. 29, mga kapatid. 29. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. Tayo po'y tumayo, mga kapatid.